Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Alam ko po na napagpala po kayo ng ating Panginoon dun sa ating mga awitan at papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin dahil malaya kaming nakasasamba, nakalalapit sa iyong harapan, Panginoon. Tunay kang dakila, kahanga-hanga ang gawa mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. Patuloy kang kumikilos at gumagalaw, Panginoon. Ama, ngayon, O Diyos, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Hayaan mo ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon, na narito sa church, Panginoon, ganyan din online, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon. Dalahin ko ang iyong pagkilos at paggalaw, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, magkaroon ng mga pagbabago, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, ng mga nakikinig, Panginoon, at patuloy kaming manampalataya sa iyo, Diyos. Ama, lakipan mo ng kapangyarihan ng salitang ito, Panginoon. Hindi ako, O Diyos, kundi ikaw ang siyang magsalita, Panginoon, sa puso at sa isip ng mga taong makakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, pwede na po tayong makaupo. Alam ko po na ang ilan po sa atin ay nakapahinga. No? Ang ilan naman ay hindi nakapahinga o nakatulog. Pero ang mahalaga, tayo po ngayong araw na ito nakapahinga at nakapag-rest nakapag-rest tayo sa presence ng ating Panginoon. Sino po nakapahinga sa presence ni Lord kanina habang tayo nag-worship? Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na patuloy na kasama natin kapag tayo sumasamba at tayo ay kanyang kinalulugtan. Amen. Sabi nga, ito po may pamagat na come with us. Yan po ay matatagpuan natin sa Numbers o sa Bilang, chapter 10, verse 29. Ang sabi po dyan, ganito, sabi, kinausap ni Moises ang bayaw niyang si Hobab, anak ng biyenan niyang si Reuel, na Madyanita. Ang sabi niya, sumama ka sa amin at hindi ka malalagay sa hamak sa lupang pangako sa amin ni Yahweh. Amen. Ang sabi diyan, sumama ka sa amin. Come with us. No? Sabi, come with us. Come with us. Sumama kayo sa amin. Ito ang imbitasyon mula kay Moises. Ito ay imbitasyon niya para sa kanyang pamilya. No? Imbitasyon sa kanyang pamilya. At ito rin ay imbitasyon na sumama sa lupang pangako ni Yahweh. Ano po? Imbitasyon sa pamilya, imbitasyon na sumama ka sa amin at hindi ka malalagay saan? Sabi, hindi ka malalagay sa hamak na kalalagyan. Sabi ni Moises. Ngayon, ito rin naman ay akma o saktong imbitasyon. Kanino? Para sa church. Akmang imbitasyon para sa church. Sa atin. No? Na ano? Palawigin o palawakin pa ang ating mga nasasakupan. No? Ngayon, sabi ko nga, sino ang nagbigay ng imbitasyong ito? Si Moises. At kanino ito sinabi? Yan ang tanong. Una, sinabi niya ito sa mga Israelita. Kanino daw ito sinabi? Sa mga Israelita. No? Sinabi niya ito sa mga Israelitang maglalakbay sa lupang pangako. Bago niya ito inalok sa kanyang bayaw, no, na si Hobab. Sinabi niya muna ito sa mga Israelita. Kasi sabi ng Panginoon, ilalabas ko ang aking bayan. No, pag binasa niyo po yan, ilalabas ko ang aking bayan. Narinig ko ang kanilang madaing at iyak. Pumunta ka daw, Moises. Nakipag-usap ang Panginoon kay Moises. No? Ilalabas ko ang aking bayan sa pamamagitan mo. Sabi ni Moises, sino ako, Panginoon, para gamitin mo? Ako isang utal. Hindi ako marunong magsalita. No po? Ang sabi diyan ni Moises, ngunit sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Ikaw ang gagamitin ko at imbitahan mo sila. Saan? No? Sabi, mayroong iniandang lupang pangako ang Diyos para sa kanila. Imbitahan mo sila. O ayain mo sila na ano? Ilalabas kayo saan? Sa pagkaalipin. Mula sa bayang Ehipto na nagpapahirap sa bayang Israel. Kaya ang imbitasyong ito, unang-unang sinabi ni Moises sa mga Israelita, no, na sila'y maglalakbay. Saan? Sa lupang pangako. Ang Israel ay napalaya na
ng ito, no, napalaya na mula sa pagkaalipin. Sila ngayon na ay patungo sa lupang pangako ng Diyos dito sa tagpong ito. No, sa ating binasa, sila po ay napalaya na diyan at patungo na sa lupang pangako na sagana daw sa lahat ng yaman. Anong sabi? Yung lupang pangako, sagana sa lahat ng yaman. Milk and honey. No? Milk and honey, kapag binasa nyo po sa Ingles. Sabi ko nga, itong imbitasyong ito ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi akma. Akma kanino? Para sa atin, ang mga mananampalataya. Anong imbitasyon ng Diyos sa atin? Lupang pangako? Hindi. Lupa? Lupa ba dito sa lupa? Hindi. Ang pangako sa atin ng Panginoon, pangakong langit. Anong pangako ng Panginoon? Pangakong langit. Yan ang unang punto. Pangakong langit. Ang mga Israelita, ang pangako ng Panginoon, ano? Lupang pangako. Sa atin naman mga mananampalataya, no? Alam ninyo, no, sabi nga, tayong mga Kristiyano, patungo tayo saan? Sa ipinangako ni Jesus sa atin. Sagana sa lahat ng bagay. No? Ganon din ang ako ang Panginoon sa mga mananampalataya. Anong pangako? Pangakong langit. At ang pangako na ito ay sagana. Sagana sa lahat ng bagay. No? Ang lupang pangako ay regalo ng Diyos kay Moises at sa bayang Israel. Ano daw ang lupang pangako? Regalo. Bigay ng ating Panginoon. Kanino? Kay Moises. At kanino? Sa bayang Israel. Sa atin naman, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, tayong mga tumanggap kay Kristo, hindi lupa sa daigdig na ito ang inihanda ng Diyos. Ulitin ko, hindi lupa ang inihanda ng Diyos sa atin. No? Hindi kapag kasi tinanggap mo si Kristo, papangakuan ka ng Panginoon ng bibigyan kanya ng lupa o bayat lupa sa Forbes Park, sa Magallanes Village. Hindi ganon. No, hindi lupa dito, hindi dito sa daigdig na ito ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Sa mga mananampalataya, pinangako mismo ng ating Panginoon, tahanan niya sa langit. Ang inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya, sabi ko nga, hindi dito sa lupa, kundi yung kanya mismong tahanan sa langit. Naniniwala kayo doon? Inihanda ng Diyos sa bawat mananampalataya sa Kanya, mismong yung tahanan niya. Ang sabi nga ng John 14, verse 1 hanggang 3, ang sabi diyan, huwag kang mabagabag sa iyong kalooban, ang sabi ng Panginoon. O huwag kang matakot. No? Sumampalataya kayo sa Diyos. Kanino ito sinasabi? Sa atin. Sa atin ang mga mananampalataya. Ang sabi, huwag kang mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Ang sabi ng ating Panginoon. Ito ngayon sabi, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. No? Ginamit dito, silid. Pero sa English version, ang sabi diyan, mansion. Sa bahay daw ng kanyang tatay ay maraming mansion. Dito sa Tagalog, ginamit silid. Room. No? Kasi sa English, pag binasa po natin, o sa King James, are many mansion. Mansion ang titiran. Inihanda ng Diyos sa atin, mansion. Saan? Dito sa lupa? Hindi. Sa bahay ng aking Ama, sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda kayo ng inyong matitiran? So, saan pumunta ang Panginoon? Pagkatapos niyang mamatay. Kanina niya ito sinasabi sa mga alagad niya. Gayon din sa bawat isa sa atin ngayon. No, sabi ng Panginoon, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda kayo ng inyong matitirahan? Ito, sabi pa. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Hallelujah! Praise God! Di ba? Sa mga Israelita, ang pangako ng Panginoon, lupang pangako. Sa daigdig na ito. Pero sa ating Panginoon, ang ipinangako sa atin, mga mananampalataya, langit na bayan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirahan.
At kapag handa na ito, babalik ako. Ang sabi ng Panginoon, babalik ako. Ba't siya babalik? Upang tayo ay kunin. Upang tayo kunin. Anong dahilan para tayo kunin? Para maka-fellowship ni Lord. Para maka-fellowship. Sabi niya kasi, upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Kita niyo ang ganda ng pangako ng Panginoon? Upang kung saan naroroon ng Diyos, dumuon din naman tayo. Kapatid, yan ay direktang pangako ng Diyos na si Jesus sa atin. Ang mismong tahanan niya ang ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Di ba kayo na-excite nun? Di ba tayo natutuwa nun? Di ba pag mayroong nagpaparapol patungkol sa bahay at lupa, pinanonood natin at gusto natin sumali. Di ba? Di ba dati merong namimigay ng bahay at lupa? At kapag may nakakuha, tuwa. Siyempre, bahay at lupa yun eh. Di po ba? Dito, ang Diyos na ako. Sabi ko nga, hindi bahay dito sa lupa, kundi mismo bahay niya ang ibibigay niya sa atin. Kapatid, isipin nyo, gaano kaganda ang bahay ng Diyos? Gaano kaganda ang bahay ng Diyos? Gaano kasaya ang bahay ng Diyos? Ang tahanan ng Diyos. Kung mabasahin natin ang Bible, wala daw nagaganap doon kundi awitan. Awitan, para purihin ang Panginoon. Alam nyo ba tahimik sa langit? Maingay sa langit. Maingay ang pagsamba sa langit. No, maingay. Umaawit ang mga anghel, araw at gabi. Walang ginawa ang mga anghel, kundi awitan, papurihan ng Panginoon. Maingay ang pagsamba. No? Puno ng kagalakan ang pagsamba sa langit. Ngayon, saan tayo dadalhin ng Panginoon? Sa lugar na kung saan nagaganap ang pagsamba sa Diyos. Na kung saan napakasayang lugar. Pastor, nakarating ka na ba doon? Hindi. Nababasa lang natin sa Bible. Nabasa ko sa Bible. Ngayon, kung nabasa ko ito sa Bible, pinaniniwalaan ko, pinananampalatayaan. Bakit? Mismo ang Diyos na nagsabi nito. Mismo ang Diyos ang nangako. Mismo ang Diyos ang nagbigay, nagpakita, nagpasilip, glimpse. Kung anong kaganapan sa langit. Saan mababasa? Sa Revelation. Makikita nyo kung gaano kaganda ang langit. Ngayon, kung yun yung lugar na inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya, hindi pa kayo na-excite? Hindi pa kayo natutuwa? Amen. Di ba dapat natutuwa tayo? Sino nakadalo na ng party? Di ba pag nung wala tayo sa Panginoon pag nakakadalo tayo ng party, tuntua tayo. Bakit? Maraming ilaw. Jugs. Di ba? Tuntua. Mga kabataan, tuntua. Alam nyo, kung dito sa lupa, ganun ang kasayahan, no? Hindi ko maihahambing yung kasayahang maidudulot ng langit. Dahil yung kasayahan dito sa lupa, pansamantala. Pansamantala. At yun ay hindi kasiyahan ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Pero yung magaganap doon sa langit na inihanda ng Diyos sa atin, kagalakan sa pagpupuri sa Diyos. Sigaw ng pagsamba para sa ating Panginoon. Di po ba kapag tayo puspos ng Espiritu Santo na umaawit at sumasamba, halos ayaw nating humintong magpuri sa Panginoon? Halos ayaw nating tumigil sa pag-awit sa Panginoon? Kapatid, pag naroon na tayo sa inihandang langit na bayan ng Panginoon, no? Wala tayong gagawin doon, kundi umawit, magpuri sa Panginoon. Sambahin ang Panginoon. Kapatid, ito'y lugar na kung saan inihanda ng Diyos. Sabi ko nga, ay direktang pangako ng Diyos na si Jesus para sa kanyang mga mananampalataya. Sabi ng Diyos kay Moises, may inihanda akong lupang sagana sa lahat ng bagay. Kanino ito sinabi kay Moises? Totoo naman. Saganang-sagana ang bayang Israel. Alam niyo yung Israel, napakaliit na bayan o bansa, no? Pero sagana sa lahat.
yung mga nakapaligid sa kanya, dry. No, desert. Disyerto. Pero may nagkwento sa akin, na galing ng Israel, yun daw daanan, ewan ko kung totoo yung sinasabi niya sa akin, pero yun daw daanan ng kotse, yung sa highway, may mga puno daw doon na tumutubo, mansanas. Mansanas. Yun ang binigay ng Panginoon. Ewan ko kung gaano katotoo. Kwento lang naman sa akin yun. Hindi ko naman nakita ng aking mga mata. Kaya lang, kwento niya yun. Galing siya doon. Malalaki daw ang ubas. Sagana. Sagana sa lahat ng bagay. No? Ang bayang ito, tinangi ng Panginoon. Tinangi. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises yung inihanda kong lupa na ito ay sagana. Sagana. Kaya nang ito, pinatiktikan. Alam nyo, nung bago ito pasukin ng bayang Israel, pinatiktikan ito. Nung pinatiktikan ito, ibig sabihin nung pinatiktikan, kailangan magsugo ng spy, ng espiya. No, gumamit sila ng espiya at ang nakatira daw doon, mga higante. Kaya nung dumating yung mga espiya na nagulat kay Moises, ang sabi nung ilan, huwag tayong sumugod. Bakit? Ang lalaki ng nakatira doon, mga higante. Malilipol tayo. Ngunit nung dumating si Josue at si Caleb, iba ang kanilang nakita. Hindi mga higante. Ano ang nakita? Ang sabi, ang lalaki at may dala-dala silang mga produkto na kinuha nila doon, ang lalaki ng mga prutas. Ang nakita nung unang umulat, higante, malalaking mga tao. Mamamatay tayong lahat. Pero ang sumunod na nag-ulat, dala-dala, mga prutas. Sagana ang lugar na yon. Tara na, sabi, sugurin na natin. Pinangako ng Diyos sa atin yan, sugurin na natin. Kunin na natin. Bakit? Kasi alam naman nila, pangako yun ng Diyos sa kanya, kaya bibigay ng Panginoon. Kita niyo ang unang ulat. Anong ulat? Anong nakita? Higante. No? Pangalawang ulat, anong nakita? Mga malalaking prutas. Sagana ang lugar na ito. Kaya sabi ni Moises, come with us. Sumama ka sa aming bayaw. Tama? Kasi nga yung bayaw niya inimbita niya, sumama ka sa amin, hindi ka malalagay sa hamak na kalagayan. Kasi alam ni Moises na yung pangako ng Diyos sa kanila, sagana sa lahat ng bagay. Milk and honey. Ngayon, sabi ng Diyos kay Moises, may inihanda ako, lupang sagana sa lahat ng bagay. Lupang sagana. Sabi naman ni Jesus, sa mga mananampalataya, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Paroroon ako upang ipaganda kayo ng matitiran. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na natin kailangan makidigma para kunin pa ito. No, sila kasi dumaan sa mga digmaan. Bagay, tayo rin dumadaan sa digmaan para laban kay Satanas. Di ba? Pero ang pakikidigmang ito, sa totoo lang, napagtagumpayan na ng Panginoon. No? Anong sabi ng Panginoon? May inihanda ako para sa inyo. Kapatid, sa oras na ito, bakit hindi mo gawing personal yung salita na ito ng ating Panginoon? Ano yun? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako'y paroroon upang ipaganda ka ng matitirhan. Sabi ko, gawing personal Ako'y paroroon upang ipaganda ka ng matitirhan. Kapatid, sa mga nanonood, gawin mong personal. Sabi ni Lord, ako'y paroroon upang ipaghanda ka ng matitirhan. At kapag handa na ang matitirhan, siya'y paparito. Upang ano? Upang ikaw ay kunin. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang buti ng Diyos. Ako na nga bang binabasa ko't ginagawa ito. Sabi ko, Lord, iba.
Iba yung pinangako mo kay Moises, iba naman ang ipinangako mo sa mga mananampalataya mo. Hallelujah. Sabi ko nga, hindi bahay at lupa sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village, sabihin na natin lahat ng pinakamaraming mansyon sa daigdig na ito. Hindi yan ang inihanda ng Diyos sa iyo. Yung inihanda ng Diyos para sa mga mananampalataya, yung pinaka-the best. At ang the best na yan, mismong kanyang tahanan, ang langit na bayan. Hallelujah! Woo! Di ba nakakatuwa ang Panginoon? Hindi kayo na-excite. Di po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang lumpang pangako na ibinigay sa Israel, sabi ko nga, bagamat sagana sa lahat ng bagay, ngunit puno ito ng kaguluhan. Ibig sabihin, dito perpektong lugar. Di ba pinangako sa bayang Israel? Milk and honey. Pero di ba puno ng kaguluhan? Ilang beses silang napaalis sa bayang ito. Kailan lang idiniklara na ang Israel ay isang bansa. Kailan lang? Hindi talaga kinikilalang bansa ito. Kailan lang pagkatapos ng digmaan? At isang Pilipinas, ulitin ko, isang Pilipinas na pumirma ng Israel ay kilalanin bilang isang bansa. Kaya nagagalit ang mga Arabo. Bakit? Di naman tunay na bansa yan eh. Kaya lang inilagay uli sila ng Panginoon kung saan yung ipinangakong lugar. Kaya nga ang gulo-gulo. Di ba hanggang ngayon may digmaan? Nagkaagulo. Ang dami nangangamatay. Tingnan ninyo, anong pangako ng Diyos sa kanila? Sinabi ko bang hindi ito naganap? Nagaganap. Sagana naman talaga eh. Sagana, ang let-let na bayan, ang let-let na bansa, pero sagana sa lahat ng bagay. Matatalino ang mga Hudyo. Matatalino sila. Sagana. Ibang klase. Alam nyo bakit pinagpapatay ni Hitler ang mga Hudyo? Kasi kahit saan sila pumunta, yung kanilang mga hanap buhay, pinagyayaman ng Diyos. Yumayaman sila. Isa yan sa dahilan bakit sila pinagpapatay. No, naagawan sila ng negosyo. Kasi nga kahit saan pumunta, pinagtatagumpay ng Diyos. Ngayon, kaya lang, di po ba puno ng kaguluhan? Kahapon napanood ko yung Schindler's List. Tungkol ito sa Holocaust, yung pinagpapatay yung mga Hudyo. Panahon ni Hitler. Pinanood ko uli. No? Sabi ko, Panginoon, bagamat sagana ang pinangako mo sa kanila, pero nalagay sila sa mga aguluhan. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sinabi naman ng Panginoon sa kanila, kapag kayo, ginawa ninyo akong Diyos, hindi ko kayo iwan. Pero kapag hindi kayo naglingkod sa akin at naglingkod kayo sa ibang Diyos, iiwan sila ng Panginoon. Kaya ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo sa bayang ito. Sa bayang Israel. Pero, yung pangako ng Diyos, nasa kanila pa rin. Pinagpapala pa rin sila ng ating Panginoon. No? Kasi nga yung lupang pangako na yun, binigay na yun ng Diyos para sa kanila. Ngayon, tayo naman, tayong mga Kristiyano, si Jesus, anong lugar na ipinangako sa atin? Sabi ko nga, yung lugar ng mga Israelita, na sagana sa lahat ng bagay, pinagpapaala sila, kaya lang, ang gulo-gulo, ang daming gera, ang daming patayan, di natapos ang patayan dyan. Kahit sa Bible, pag binasa nyo, puro patayan. Ang gulo-gulo. Sino gustong tumira sa isang magulong bayan? No? Ngayon, sa atin namang mga Kristiyano,
Ang pangako ng Diyos, isang lugar na perpekto. Walang pigati at kaguluhan. Walang gera. Bakit? Langit yun eh. Tahanan mismo ng Diyos yung ipinangako ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, dito sa lupang ito, puro punos kaguluhan. Kaya ang sabi ng Diyos, sa bahay ng aking Ama, walang kaguluhan. Sa bahay ng aking Ama ay walang digmaan. Amen? E di, saan tayo dadali ng Panginoon? Sabi niya, may pangako ako, ang pangako sa mga mananampalataya? Langit na bayan. Kapatid, anong pangako ng Diyos sa atin? Anong meron ka? Mansion. Saan? Sa langit na bayan. Ngayon, di po ba ang buti-buti ng Panginoon? Sabi ko nga, sabi ko, Lord, yung pinangako mong langit, no? Pinangako mong langit sa amin. Isang perpektong lugar para sa amin. Ngayon, pangalawang punto. Tayo ay pinalaya ni Jesus. No, pinalaya ni Jesus. Kaya pwede ka magsabing, come with us. Halika, sumama kayo sa amin. Come with us, imbitasyon ni Moises sa mga Israelita na alipin ng bansang Ehipto. Sabi ni Moises sa Israelita, halika kayo, lalabas ko kayo. Palalayain kayo ng ating Panginoon. Come with us. Kaya ang punto dito, pinalaya naman tayo ni Jesus. Sabi ni Moises sa bayang Israel, palalayain kayo ng ating Panginoon. Ang Israel kasi noon ay alipin ng mga Ehipto. Ngunit pinilaya, iniligtas ng Diyos. Saan? Sa pagkaalipin. Ang sabi ng Exodus, chapter 3, verse 8, kaya ako bumaba upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sabi ng Nino, sino nagsabi dito? Ang Panginoon Yahweh. Ang sabi niya, kaya ako bumaba upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto. Sinong kausap niya dito? Si Moises. Bumaba ang Diyos. Para ano? Para iligtas. Ialis sa pagkaalipin ang bayang Israel. Saan dadalhin? Sa malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel sa pagkaalipin ay si Moises, isang taong tulad natin na puno ng takot at tanong. Di ba tayo mga tao, puno tayo ng takot at tanong? Ginamit ng Diyos para lumaya ang Israel sa amay ng mga Ehipto ay isang tao ring tulad natin na puno ng takot at puno ng tanong. Natakot ba si Moises? Nang malaman niyang siya'y susugo, natakot. Sabi nga niya, nakipag-argue siya sa Panginoon sino ako, Panginoon? Unang tanong niya yun. Sino ako? Para isugo mo sa bayang Israel. Sino ako? Hindi ako marunong magsalita. Paano akong haharap sa hari ng Ehipto? Utal ako. Hindi ako marunong magsalita. Isang tao na na hindi siya perpekto. Sabi ko nga, tulad natin, hindi perpekto, pero ginamit ng Panginoon. Para palayain ang bayang Israel. Ibig sabihin nun, kahit hindi ka marunong, basta pinili ka ng Panginoon, gagamitin ka niya. No? Kaya lang, tanggapin natin ang isang katotohanan, tayo ay hindi mga perpekto. Amen? Si Moises ay hindi perpekto. Tao siya, tulad natin. Pero ginamit siya ng Diyos para mailabas ang Israel sa pagkaalipin. Ang ginamit naman ng Diyos sa pagkaalipin, ang ginamit ng Diyos sa pagkaalipin natin sa kasalanan, hindi tao, kundi Diyos. No? Tayo, di ba, alipin sa kasalanan? Ang Israel alipin?
Di ba, ng Ehipto? Tayo naman, dati tayong mga alipin ng kasalanan. Hindi tao ang ginamit ng Diyos para tayo lumaya sa pagkaalipin kay Satanas. No? Para tayo lumaya, ang ginamit ng Diyos ay ang mismong ang kanyang anak na si Jesus, isang perpekto. Amen? Isipin niyo yun kung gaano ka-espesyal ang mga taong mananampalataya. Ang ginamit niya para mapalaya ang tao sa pagkakasala, hindi tao. No? Si Moises ginamit para palayain ang bayang Israel. Isang hindi perpektong tao. Pero tayo, ang tao, hindi perpekto. Para tayo makalaya sa kasalanan at pagkaalipin kay Satanas, ang ginamit ng Diyos, mismong ang kaisa-isa niyang anak. Saan yan? 1:3-16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino man sumampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, di ba? Anong ginamit ng Panginoon para tayo lumaya? Di ba malaya na tayo ngayon? Sino dito pinalaya na ng Panginoon? Dati siyang alipin. Dati tayong alipin ni Satanas. Nakakadena. Kung anong gusto ni Satanas, gagawin mo. Bakit? Kasi alipin. Di ba ang alipin? Kung anong gusto nung Panginoon nung pagkaalipin mo, gagawin mo. Noon, alipin tayo ni Satanas, kaya kung anong gusto ni Satanas, ginagawa natin. Gawin mo to, gawin mo to. Kunin mo yung hindi iyo, kinukuha mo. Bakit? Alipin ka. Ang maganda doon, pinalaya ka na ni Jesus. Pinalaya ka na ni Jesus. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kasunod nun, paglaya kay Satanas. Di ba? Ang bait-bait ng Panginoon, ang bait-bait ng Ama, ibinigay yung kaisa-isang anak. Nakita niya, kung ang mga Israelita, narinig niya ang daing dahil alipin, tayo naman nakita ng Diyos na tayo ay papunta sa apoy ng impyerno. Narinig niya ang mga daing. Saan? Sa impyerno. May mga tao na nasa impyerno. Ang mga taong hindi kumilala kay Kristo, pumunta na sa apoy. Nakita yun ng Diyos. Na ang tao ay papunta sa apoy, mapapahamak. Kailangan mayroong magligtas. Hindi tao ang ibibigay ng Diyos. Dahil hindi makapagbabayad ang kapwa-tao sa kapwa niya tao. Kahit mamatay pa tayong lahat para sa kasalanan ng iba, hindi uubra ang ating dugo. Bakit? Hindi tayo perpekto, hindi tayo banal. Kailangan may mamatay na banal. Sino yun? Ang kaisa-isang anak ng Diyos, si Kristo. Sabi ng ilan, hindi siya Diyos. Kasi namatay. Kapatid, kaya nga sabi, nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos. Bakit? Kasi nga hindi mamamatay ang isang tao. Kaya kailangan gawin ni Kristo yung kanyang misyon. Hubarin muna ang kanyang pagka-Diyos. Pwede ba yun? Oo! Bakit hindi pa pwede? Meron bang imposible sa Diyos? Tama. May imposible ba sa Diyos kung gusto niyang magkatawan tao? Kayang-gayang gawin ng Panginoon yun. Kayang gawin ng Diyos yun. Kaya lang tingnan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Bakit siya namatay? Bakit siya nagkatawan tao? Tingnan ninyo, para magdusa. Di ba? Damayin nyo. Nagkatawan tao siya para magdusa. Binigay niya inubad niya yung karangyaan ng langit. Yung pagkilala at pagsamba na naroon siya sa langit. Hinubad niya para bumaba dito na hindi siya kinilala. Hindi kinilala ang Panginoon. Saan pinanganak ang Panginoon? Sa sabsaban?
Kainan ng hayop. Yan ang lugar para sa isang, sabsaban, kainan ng hayop. Anong naroon? Dumi ng hayop, amoy ng hayop. Tingnan nyo, pagkapanganak pa lamang ng anak ng kataas-taasang Diyos, wala ng lugar para sa kanya sa daigdig na ito. Hindi kinilala. Wala ng lugar eh. Meron doon kainan ng hayop. Doon pinanganak ang ating Panginoon. Tingnan nyo. Lahat yun. Tinanggap ng Panginoon. At nang lumalaki ang Panginoon, hindi kinilala. Maging ng kanyang mga kapatid. May kapatid ang Panginoon. Pagkatapos siyang ipanganak, nagkaroon ng mga kapatid ang Panginoon. Naunawaan niyo po? Hindi siya tinanggap. Hindi siya tanggap ng kanyang bayang Israel. Yung pinili ng Diyos, hindi siya kinikilala. Maging hanggang ngayon, hindi siya kinikilala. Pag tinanong mo si Kristo sa kanila, hindi nila ito tinatanggap na isang Mesaya, tagapagligtas. Hindi. Hindi siya kinilala. Kapatid, lahat ng yan tiniis ng Panginoon para mapalaya ka. Para mapalaya ka. Para mapalaya ako. Saan? Sa pagkaalipin kay Satanas. Ang maganda dito, inihandog na ang kanyang buhay at ang kanyang sarili upang hugasan tayo sa ating mga pagkakasala. Kapatid, si Moises ginamit ng Panginoon para palayain ang bansang Israel sa pagkaalipin kay Satanas, sa Ehipto. Si Kristo naman ginamit ng Diyos para tayo palayain sa pagkaalipin kay Satanas. Sino dito ang tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Malaya ka na. Malaya ka na. Kanino? Kay Satanas. Amen? Malaya na ako kay Satanas. Kapatid, malaya ka na ba kay Satanas? Amen. Kaya hindi pag dinitiktahan ka ni Satanas, hindi ikaw ang Panginoon ko. Amen? Ngayon, ano ang dapat para sa isang Diyos na nagkatawan tao para mag-suffer, ibigay yung kanyang buhay para tayo iligtas? Anong nararapat para sa Kanya? Pagkilala, pagsamba, pagpupuri, pasasalamat. Sa bawat araw, dapat ginugunita natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Paano tayong pinalaya ng Panginoon? Amen? Dapat bawat araw, ginugunita mo. Ginugunita ko na salamat Panginoon, pinalaya mo ako sa pagkaalipin sa kamay ni Satanas. Dapat araw-araw, ginugunita natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang bawat bansa, mayroong araw na kung saan sineselebrate yung paglaya. Independence Day. Di po ba? Independence Day. Dapat tayong mga mananampalataya, alam mo kung kailan ka pinalaya ng Panginoon. Kailan mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Dapat alam mo yung date na yon. Bakit? Yun yung panahon na pinalaya ako ng Panginoon. Independence Day ko yun. Kanino? Kay Satanas. Amen? Narinig ng Diyos ang mga daing, ang ingay ng mga taong naroon sa apoy. Pastor, meron ng mga tao sa apoy? Oo. Basahin niyo ang Bible. Ang sabi, naroon yung mayaman. Di po ba? Yung mayaman, na wala siyang ginawa kundi kumain. Tapos nasa ilalim niya si Lazaro. Di ba nasa apoy? Ito ang nakita ng Panginoon na daing ng mga taong naghihirap doon. Kaya kailangan mayroong mamatay upang ang sino man sasampalataya doon sa namatay na banal, si Kristo Jesus ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, may buhay ka na ba na walang hanggan sa piling ng Panginoon? Ang buti-buti ng Panginoon. Malaya ka na, kapatid.
Malaya ka na sa kamay ni Satanas. Amen? Sabi mo yun, salamat Panginoon, pinalaya mo na ako. Salamat Panginoon, pinalaya mo na ako. Ngayon, kung pinalaya ka na ng Panginoon, at mayroong nang nakalaan na lugar para sa iyo, isang perpektong lugar, no, isang perpekto at sagana sa lahat ng bagay na lugar. Sagana sa lahat ng bagay, ano ang dapat natin gawin? Sabihin rin natin yung sinabi ni Moises sa kanyang bayaw. Come with us. Come with us. Kanino? Sa mga mahal natin sa buhay. Panghuling punto. Kung pupunta ka sa langit, magsama ka naman. Sino dito pupunta sa langit? Dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsama ka naman. Magsama naman tayo. Sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, come with us. Hindi sa church. Papunta kay Kristo. Dahil hindi ka maliligtas ng church. Oo. Ang church ay lugar na kung saan doon nagtitipon ang mga iniligtas. Pero ang tunay na tagapagligtas ay si Kristo. Kaya ang tao dadali natin kay Kristo. At kapag nadala na natin ang tao kay Kristo, pupunta siya sa church. Bakit siya pupunta sa church? Kasi kailangan magtipon ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi, huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Kapatid, ano ka? Banal. Ba't ka banal? Lininis na ako ng Panginoon. Lininis na tayo, no, ng ating Panginoon. Pastor, nagkakasala pa ako. Pinatawad ka na ng Panginoon. Huwag ka na lang magbabalik sa dati mong buhay. Di ba mayroong salitang backsliding? Oo, nagkakasala pa tayo dahil nandito pa tayo sa daigdig na ito na hindi perpekto. Mamaya lang, paglabas niyo, magkakasala tayo. Oo. Di po ba? Nagkakasala tayo. Lagi tayo nagagalit. Hindi nagagalit. Nagagalit tayo. Di ba? Itong ang bibig na ito na ginagamit natin sa pagpupuri at pagsampay, nagagamit din natin sa paglait at pagmura sa kapwa O di po ba? Kaya lang. Di ba? Paano, pastor, paano pupunta sa langit? Kapatid, hanggat hindi ka bumibitiw sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ligtas ka. At lagi mong sikaping mamuhay ng may kabanalan. Pastor, paano nga ako mamumuhay ng may kabanalan? Pag uwi ko sa bahay, hindi na mapapamura na ako. Kapatid, pag nagkasala, hingi agad ng tawad sa Diyos. Panginoon, nagkasala na naman ako. Napamura na naman ako, Panginoon. Baguhin mo ako. Kasi ang Diyos naman nagbabago ng buhay. Dahan-dahan ang mahalaga kahit papano ang Diyos. Kahit papano unti-unti nababago ang tao. Di po ba? Hindi naman magic yan. Kasi di ba, lagi nyo naririnig sa akin, ang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Totoo naman yun Kaya lang hindi yan magic na gano'n, ang bait-bait mo na, agad meron ka na di ba kahit gulping ka, hindi ka gagante? Hindi ka noon agad. Meron biglaan. Ang laki ng pagbabago. Meron naman dahan-dahan. Dahan-dahan. Slowly but surely. Ang mahalaga, may pagbabago. Kapatid, may pagbabago na ba? Kasi yun ang ebidensya na tayo tumanggap kay Kristo. May pagbabago kahit konti. Kahit konti. Kapatid, alam mo pala, napupunta ka sa langit. Sabihin mo, come with us. Magsama ka naman. No? Magsama ka naman. Nang paalis na sa Israel, tungo sa lupang pangako, si Moises, dahil napalaya na sila sa amay ng Egypto,
ipinag-imbitay niya ito sa anyang bayaw na si Hobab. At sinabi niya, sumama ka sa amin. Bakit? Ano ba niya yung sinabihan niya? Bayaw. Hindi ito Israelita. Ulitin ko hindi ito Israelita. Pero tingnan ninyo, sabi ni Moises, sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Sinabi niya, sumama ka sa amin. At ito pa ang sinabi niya, at hindi ka malalagay sa hamak sa lupaing ipinangako sa amin ni Yahweh. Hindi ka malalagay sa hamak sa lupang ibinigay sa amin ni Yahweh. Mahal ni Moises ang kanyang bayaw. Ano daw? Mahal ni Moises ang kanyang bayaw na si Hobab. Naisip marahil ni Moises, ang lupang pangako ay sagana sa lahat. At ibig niya na kung ano ang tamasahin niya, ay tamasahin din ng kanyang bayaw at ng pamilya nito. Sabi ni Moises, come with us. Lika, sumama ka sa amin. Sagana doon. Sa kung saan yung pinangako ng Panginoon, sagana doon, sumama ka. Tayo kapatid, alam din natin kung ano ang tatamasahin natin sa kamay ng ating tagapagligtas na si Jesus. Si Moises, alam niya. Hindi pa nga nila nakukubkob pero alam niya na yung lupang pangako na ito, nasagana sa lahat ng bagay, kaya pinag-iimbita na niya, halika, sumama ka sa amin. Hindi ka malalagay sa hamak na kalagayan. Tayo kapatid, nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, alam mo na kung ano ang pinangako ng Diyos sa iyo. Anong gagawin mo? Sabihin mo sa mga mahal mo, sabihin mo sa pamilya mo, sabihin mo sa kapitbahay mo, sa kumari mo, sa kumpari mo, come with us. Sumama ka sa amin. Hindi ka malalagay sa hamak na kalagayan kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen. Malalagay ka ba sa hamak? Hindi. Dapat ang mga mananampalataya, laman ng bibig, come with us. Lika, sumama kayo sa amin. Saan? Sa harap ng ating Panginoon. Ilapit natin ang tao kay Kristo. Kapatid, hindi ba dapat ipag-imbita din natin sa tao o sa ating mga mahal sa buhay at sabihin din natin sa kanila ang sinabi ni Moises na ito, sumama ka sa amin. Sabi ni Moises sa bayaw niya, come with us at hindi ka magiging hamak sa lupang pangako ng Diyos sa amin. Tayo man din, sabihin natin sa tao, sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, sumama kayo sa amin sa harapan ni Kristo. At bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Di ba? Di ba itong pangako ng Diyos sa atin? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang dami-daming pangako ng Panginoon. Una, langit na bayan. Pangalawa, buhay na walang hanggan. At tayo bilang manlalakbay sa daigdig na ito. Ano to? Habang tayo'y nabubuhay, tayo ay mga manlalakbay. Tingnan nyo, ang dami-daming pangako ng Panginoon. Di kita iiwan, ni pababayaan man. Habang naglalakbay ka, papunta saan? Doon sa journey mo, hanggat di nalalagot ang hininga natin, naglalakbay tayo. Ang pangako ng Panginoon, habang tayo'y naglalakbay sa daigdig na ito na punong-puno ng hirap, punong-puno ng sama ng loob, sabi ng Panginoon, di kita iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah! Ang dami-daming pangako ng Panginoon. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Daming pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan at binibigay ng Diyos habang tayo naglalakbay. Panginoon, nagugutom po ako. Kung ang mga ibon sa parang, hindi nagtatanim, kumakain. Ikaw pa, ang hindi pakainin ng Panginoon, ihigit ka pa sa ibon. Panginoon, wala po akong madamit. Sabi ng Panginoon, kung ang mga bulaklak
na kagaganda na inyong nakikita. Makikita nyo ngayon, bukas, wala na. Ipanggagatong na. Ikaw pa ang hindi ko damitan. Higit ka pa sa bulaklak. Di ba dapat lagi natin sinasariwa sa ating mga kaisipan ang pangako ng Panginoon habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito. Habang tayo naglalakbay, sinasariwa natin ang mga pangako ng Diyos at uulitin ko, alam mo naman kung saan ka pupunta, magsama ka naman. Come with us. Malinaw po ba? O malabo? Magsama naman tayo. Amen? Sino dito next week may kasama? Mahirap ba? Mahirap ba yon? Kapag mahal mo ang anak mo, sasama mo siya kay Kristo. Pag mahal mo ang asawa mo, isasama mo siya kay Kristo. Kapag mahal mo ang kapatid mo, isasama mo siya kay Kristo. Kapag mahal mo ang kumari mo, ang kumpari mo, sasama mo siya kay Kristo at ayaw mo siyang mapunta sa apoy na impyerno, isasama mo siya kay Kristo. Come with us. Kapatid, yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Ipag-imbita natin siya at lahat ng bagay gagawin na ng Panginoon ang kasunod. Magugulat ka, gagamitin tayo ng Panginoon para maraming tao ang maligtas. Ang kaligtasan nariyan na, tatanggapin na lang ng tao si Kristo bilang tagapagligtas. Pero ang kaligtasan ay nariyan na, iaalok na lang natin sa tao ang kaligtasang kaloob ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, nawa marinig sa atin o makita sa atin yung pag-iimbita. Come with us. Sumama kayo sa akin kay Kristo. Amen? Pwede po ba yun? Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Oh God, napakabuti mo. Hallelujah. Ang bayang Israel, Panginoon, pinalaya mo at binigyan mo, Panginoon, ng lupa na ipinangako mo sa kanila at naroon na sila. Pero puno ng kaguluhan. Kaya, Panginoon, ang alok mo naman sa mga taong mananampalataya sa iyo, hindi dito sa lupa, kundi ang alok mo, Panginoon, mismong ang tahanan mo. Hallelujah! Nawa manariwa sa isip at puso ng bawat isa sa amin ang pangako mo na ito. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. At kapag handa na, ako'y muling babalik upang kayo'y kunin. Upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Lord, ang ganda ng pangako mo sa amin. Kung saan ka naroroon, dumuon din kami, Panginoon. Kaya lang, Panginoon, hindi nakikita ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang kagandang loob mong ito, Panginoon. Hindi namin nakikita. Kaya binabaliwala ka namin, Panginoon. Ang pag-iimbita mo sa amin, Panginoon, binabaliwala, Panginoon namin, O Diyos. Maging ng mga mananampalataya, Panginoon, nawawala na, Panginoon, sa puso namin yung mga pangako mo, Panginoon. Kaya napupuno kami ng pagdududa, Panginoon, habang kami naglalakbay. Papunta sa ipinangako mong langit, Panginoon. Punong-puno kami ng pagdududa. At ang ilang, tatalikod pa nga, Panginoon. Nagsawa na. Paulit-ulit lang, Panginoon. Ito ang nadarama marahil ng marami sa amin, Panginoon. Paulit-ulit lang. Panginoon, panumbalikin mo sa puso namin, Panginoon, yung alab, yung pag-ibig, Panginoon, sa iyo, Diyos. Habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon.
Panumbalikin mo, Panginoon, yung init, yung apoy, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At yung pananabik sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Upang ipatupad, Panginoon, yung pinangako mo, Panginoon, sa amin. Ang langit na bayan, Panginoon. O Diyos, handa na ito, Panginoon. Gawa na yon. Noon pa man din naman, Panginoon, naroon na yon, Panginoon, para sa mga mahal mo, O Diyos. Lagyan mo ang puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi lang kami, Panginoon, ang pupunta sa inihanda mong taanan, kundi pagmamahal namin sa buhay, Panginoon, na hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon. Mga alipin pa, Panginoon, ng kasalanan, Panginoon. Gawin mo kami, Panginoon, O Diyos, mga taong tagapagdala, Panginoon, O Diyos, ng mga tao papunta sa iyo, O Diyos. Lord, tanggalin mo ang hiya sa amin. Huwag kang mahiya, Panginoon, para sa taong mapapahamak. Kundi pilitin namin, Panginoon, ang tao na lumapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mong Panginoon. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Dakilain ka at itaas, Panginoon. Hallelujah. Ama, ilagay mo sa puso namin, Panginoon, ang bawat pangako mo, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, habang kami naglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon. Maisip namin, maalala namin ang mga pangako mong ito, Panginoon. Di mo kami iwan, ipababayaan man, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nawa paglabas namin sa bahay sambang ito, ilagay mo na sa puso namin, Panginoon, yung pusong pag-iimbita. Halika, sumama kayo sa amin. At hindi kayo malalagay sa hamak na kalagayan sa ipinangako ng Panginoon, ang langit na bayan. Buhay na walang hanggan. Wala nang pagluha. Wala nang sakit. Sa lugar na kung saan perpektong lugar na inihanda mo para sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.